Good morning po sa bawat isa sa atin. Bago po tayo pumunta dito, pinagpala tayo ng Diyos. Napakarami po mga pagkakilala sa Diyos. Sa dami po, actually last week, ang ating pinag-usapan ng Diyos, the God of Salvation. Sa buhay po ni Noah. Dito po, may verse lang, pero sa tuwing ako po ay nagpipreach talagang gagawa ko po talagang aking best para paliwanag kung ano po ba yung mga mensahe ng Diyos patay po sa Biblia kaparaanan. Alam ko po na tayo po bilang isang mananampalataya ay humahawak sa kanyang mga pangako. Amen po ba? At dito po sa Genesis chapter 12 verse 1 to 3, kilala po ito at ito po ay pinipreach ng napakaraming beses na. Pero kung atin pong titingnan, magkaroon lang po tayo ng mabilisang balik tanaw. Doon po sa last preaching po ay sa buhay ni Noah. Yung continuation po nun mga kapatid, pagkatapos po na si Noah ay ginamit ni Lord. Dahil nga po mga kapatid, nagkaroon ng matinding baha dahil nga nag-regret ang Diyos dahil sa kasamaan ng mga tao. Sinama ni Noah kanyang mga anak, si Shem, Ham, at si Japhet. Pero kasama rin ng mga anak niya ang mga asawa nito. Pagkatapos ng malaking baha, mga kapatid, ay siyempre bumaba sila. Hinintay muna nilang mahupa yung baha. Pagdating ng chapter 10 po mga kapatid, ibinabanggit po doon na lahat ng mga anak ni Noah ay naging mga bansa. Si Shem, Ham, at Japhet. Sila po ay naging bansa. Diyan po nagsimula ang mga Egypt, Mesopotamia, lahat po ng mga bansa. Yun nga lang po, pagdating po ng chapter 11, napakarami ng bansa. Siguro, yung kinukwento yung chapter 10, ilang henerasyon bago po napuno yung mundo ng mga tao. Kasi nagsimula nga po kay Shem, Ham, and Japhet. So napakarami pong mga tao. Yun nga lang, iisa lang ang lingwahe. So sabi ng Genesis chapter 11, sabi ng mga tao, iisang lingwahe. Imagine nyo, sa buong mundo, isa lang ang lingwahe. Ang sabi ng mga tao, nagkakaintindihan naman tayo. Gumawa naman tayo ng isang malaking establishment na kaya natin abutin ng Diyos. So ano ginawa nila sa chapter 11? Verse 1 hanggang pababa. Gumawa sila na tinatawag na Torre ni Babel. Pero ang kanilang ginawa ay actually suicidal attempt. Bakit? Ang gusto nila gumawa ng Torre na aabutin ang langit. Kaso lang, logically speaking, kapag lumagpas ka na doon sa medyo mataas na atmosphere, wala nang oxygen. Tama po ba? Sa logical pa lang tayo. Wala pa tayo sa spiritual aspect. Mamamatay po ang mga tao. Pangalawa, hindi yun ang plano ng Diyos. Buhat nung nangako si God kay Noah, hindi yun ang nais ng Diyos. So ano nangyari? Bumaba si Yahweh, o bumaba ang Diyos. Bumaba ang Diyos at anong ginawa niya? Ginulo niya ang mga lingwahe at mga wika. At ano nangyari sa Torre? Until now, wala na po. Hindi na natuloy. Pagkatapos po ng chapter 11, sa gitna po ng chapter 11, ikinukwento po doon yung descendants po ni Shem. Si Shem po kasi, sa tatlong mga anak ni Noah, si Shem po, siya po yung tinuturing na yung lahi ni Shem, yung po ang sumasamba sa iisang Diyos. Si Ham at si Japhet po ang pinagmulan ng mga tao na mahilig sumamba sa maraming Diyos. Kaya si Shem, binanggit sa Genesis chapter 11, yung generation. Yan. So, si Shem po ay pinaliwanag sa Genesis chapter 11 na meron po siyang mga lahi. At yung lahi po niya from 10th generation, ilang taon kaya kapag bibilangin na natin ang 10th generation? Siguro parang 1,000 no? Or mga 500 years. 10th generation from Shem. Diba? Noah, then Shem. Pagdating kay Shem, 10th generation po ay nag-exist po si Terah. Si Terah po ay, alam natin, yung karamihan sa atin, tatay po ni Abram. Pang 10th generation ni Shem.
Si Tera po ay nakatira sa Ur. At ang Ur po, pag tinignan natin sa modern times, siya po ay southern Iraq. O sa panahon nila ay Mesopotamia. Ibig sabihin, from Shem, 10th generation, ang daming mga lahi, tinrace out ng Bible. Pagdating kay Tera, si Tera po ay nakatira sa southern Iraq, sa Mesopotamia. At ito pong si Tera, may 3 anak. Sorry po kung medyo kinabisado ako kasi maganda. 3 verse lang naman eh. Kailangan masundan natin yung kwento. Pagdating kay Tera, may 3 siyang anak. Ang anak niya puro lalaki. Si Haran, si Nahor, at si Abram. Yung anak, si Tera, may anak sa 3 lalaki, nakatira sa Ur. Di kalaunan, ilang taon nakalipas, namatay si Haran. Pero mayroon siyang 3 anak. Si Lot, si Iska, at si Milka. 3 anak na naiwan, nabandonan ni Haran. Ngayon si Tera, nalungkot. Namatay yung kanyang panganay. Di ba po, pag namatay tayo, nalulungkot tayo. At ang nagiging mindset, gusto ko maiba yung lugar. Gusto ko pumunta sa isang lugar para makalimutan ko yung mga nangyari. So, nagplano si Tera na pumunta sa sikat. Sa panahon na yun, may sikat na lugar. At yung lugar na yun ay tinawag na Kanaan. Sa panahon na yun, kilala-kilala ang Kanaan dahil sa agriculture aspect. Dahil tabi siya ng dagat, mataba ang lupa, maganda ang setup pag doon ka manirahan. Kaya nangarap si Tera na from Ur, sa southern Iraq, papunta doon sa Kanaan. Kaso lang kung titingnan niyo ako bilang mapa, andito yung Ur, andito yung Kanaan. Tapos dito, disyerto. So ngayon, si Tera, kinuha niya si Abram, kinuha niya si Nahor, sinama niya si Sarai. Tapos yung apo niya kay Haran, si Lot. Pero, kung babasahin niyo maigi, si Nahor, inasawa niya ang kanyang pamangkin. Si Milka, anak ng kuya niya na si Haran. Pastor, bakit ganoon? Ano yun ah? Incest yun ah. Pero sa panahon nila, ang nag-rule po ay law of the land. Matagal na yun. Wala pa si Moses. Ang rule ng law of the land, para ma-maintain yung kayamanan, kailangan wag silang kukuha ng ibang lahi. Kailangan mag-maintain sa kanila. Kaya pag walang law, walang conscience, walang kamalayan, walang nababahilig. Pagdating doon, si Tera, kinuha niya ng kamag-anak niya, mayroong 2 ruta. Ang unang ruta, yung shortcut. Pangalawa, long cut. Mahabang ruta. Kaso lang, ang problema sa shortcut, ito yung Ur, ito yung Kanaan, ang shortcut, diretso sa disyerto. Walang ilog. Walang mga dagat. So, anong ginawa ni Tera? Hindi niya dinaanan ng shortcut. Bakit? Mamamatay sila. Kasi disyerto yun. Hindi sila nakakarating. So, ang ginawa niya, pumunta sa pinakamahabang ruta. At yung ruta na dinaanan ay tabi ng ilog. Kaya sila nakarating, hindi po doon sa Kanaan. Sila po ay nakarating sa bayan ng Haran. Ngayon sabihin mo, di ba anak ni Tera si Haran? Bakit mayroong bayan ng Haran? Kasi marami po nagkakadobleng pangalan. Minsan kinukuha sa bayan, minsan kinukuha sa kung saan-saan. Pero sabi ng Biblia, pagdating ni Tera, nila Abraham, nila Nahor, nila Lot, doon sila nakarating sa Haran. Kung titingnan nyo, andito ang Kanaan, andito ang Ur, andito po ang Haran. So dumating sila sa Haran. Pagdating po ng Haran, ang sabi ng tatay si Tera, dito na tayo magstay. Tayo po ba minsan, nagpaplano tayong tumira sa magandang lugar, pero nauwi tayo sa housing? Di ba? Maganda pangarap natin, di ba? Isinama pa natin ang asawa at anak natin, pero nakarating tayo sa bagay o sa lugar na hindi natin inaasahan at doon tayo nanirahan. Tama po ba? May mga experience? Ganun ang experience ni Tera. Pagdating doon, pasok na tayo ng Genesis chapter 12. So alam na natin yung setup. Kasi minsan pag pinipreach siya, ang kinukuha natin kaagad yung verse 3. Pero hindi natin alam yung buong kwento. Na si Tera nangarap
na ang kanyang pamilya ay tumira sa the land of promise. Ito na. Pagdating ng Genesis chapter 12, i-ano natin yung verse 1. Sabi ng verse 1, yan. Napasin niyo po ang verse 1. Now, the Lord said, from Genesis chapter 10 hanggang Genesis chapter 12, walang binanggit na now the Lord said. Wala. Maliban lang doon sa before ng 10th generation or 12th generation, nagsalita si Abraham kay Noah. Pero maliban doon, wala nang ipinakilala si Lord sa sarili niya sa isang tao. Lumagpas ng 12th generation at nangusap si Lord kay Abraham. Ano sabi ni Lord? Pumunta ka sa bansa na aking sasabihin, dalhin mo lahat ng mga kamag-anak mo na ipapakita ko sa iyo. Ang tanong, anong bansa ang sinasabi ng Diyos na pupuntahan nila? Anong bansa po? Israel. Ito po ay ang Kanaan. Kaya kapag binasa mo ang history, hindi tumanggi si Abraham. Bakit hindi siya tumanggi? Naisip niya na ang tatay niya nangarap, hindi natupad, ang Diyos ang tutupad. Kung si Lord ang tutupad, ibig sabihin nangarap din si Abraham na makarating kami doon. Sabi ni Abraham siguro, ito na ang pagkakataon na ang Diyos na ituturing kong tatay ko na. Siya na ang magpapatuloy ng pangarap na kami makatira sa Kanaan. Kaya pagdating ng verse 2, o balik dyan natin sa verse 1, hindi ba, kung titingnan natin sa buhay natin, mag-reflect na tayo sa verse 1, di ba ang mga magulang natin nangarap din sa mga anak? At meron ding mga pangarap ang mga magulang na hindi natupad. Kasi may limitasyon ng magulang, pinansyal, physical, emotional. Pero ang Diyos, wala siyang limitasyon. Kaya niya tuparin ang mga gandang plano. Sa mga anak, na tinuturing ng mga anak, kaya niyang ipagpatuloy ang magandang plano sa buhay mo. Amen po ba? Tingnan natin ang verse 2. Ang sabi po, and I will make of you a great nation. Sa tingin niyo po ba nangarap si Terah na ang anak niya magiging great nation? Sa tingin niyo lang. Siya ba ay nangarap? Ako para sa akin lang naman hindi naisip yun ni Terah. Ang naisip niya, pumunta sa Kanaan, mamuhay ng maayos, gumanda ang buhay. Pero ang Diyos may malalim na purpose kung bakit itutuloy ang pangarap na doon tumira sa Kanaan. Kung ang magulang natin ito lang ang pangarap, ang Diyos mas malaki ang plano sa buhay mo. Amen po ba? Pwede ba din ang palakpakan ng malakas ang Diyos? Ang sabi ng Diyos, kung ang pangarap ng tatay mo tumira sa Kanaan, ang pangarap ko sa iyo, Abraham, ikaw ay magiging dakilang bansa. And I will bless you. Kasi kapag siya ay binilis, doon magsisimula na siya ay magiging bansa. And make your name great. So that you will be, ano ang purpose? Bakit i-bless ni Lord? Para maging blessing sa iba. Tama mo ba? Kaya yung minsan ng pangarap mo hindi natupad, itutuloy ni Lord, pero si Lord ang gagawa ng paraan matuloy. Ang purpose, yung sarili niyang purpose, maging blessing ka sa iba. Hindi yung pangarap mo lang para sa sayo lang. Para sa iba. Ang sabi dyan, so that you will be a blessing. Amen po ba? At sa buhay natin, kung i-reflect natin na ang Diyos dati ay Diyos din natin ngayon at sa hinaharap, kung may pangarap ka, gusto rin niya ng Diyos, pero babaguhin niya, lalaliman niya yung purpose kung bakit yan matutupad. Maging pagpapala ka sa iba. Amen po ba? Pangarap ang magulang mo.
nangangarap ang Diyos sa'yo. Na-experience ko. Ako kasi yung taong walang pangarap. Pagkatapos ko mag-graduate sa Paradise, basketball lang ang buhay, body slide lang. Tapos church, tugtog. Wala na akong pangarap. Ang sabi ng pastor ko dati, ano bang pangarap mo? Pastor, wala na eh. Masarap nang maglingkod sa iyo eh. Sa kay Lord eh. Pero, pwede ba na ikaw mag-try mong mag-aral ng seminary? Ang inisip ko mag-college. Hindi mag-pastor. Pumasok ba sa isip ko maging pastor? Hindi. Halata bang pastor? Hindi naman. Kasi nasa isip ko pa rin na parang ini-enjoy ko lang yung privilege. Pero, ang plano ng Diyos mas malaki. Tama mo ba? Kung ang pastor ko dati nangarap na maging kasama din niyang pastor, mas matindi ang purpose. Naging blessing po tayo sa iba. Amen po ba? Binabalikan lang natin at tinitignan lang natin yung reflection kung sino ang Diyos dati at sino ang Diyos sa buhay mo ngayon. Pagdating ng verse 3, ang sabi po, tingnan natin yung verse 3. I will bless. Sino? Yung mga taong magbe-bless kay Abraham. Bago pa tutupad si Abraham sa instruction, pinangunahan na ng Diyos na mayroong blessing of protection. Sipin mo yun? Bago ka inutusan, gagawin mo yung isang bagay, may protection ka na. Diba? Kapag may politiko, tapos tao ka ng politiko, sabihin, kung sino man, ang mga enforcer na harang sa'yo, sabihin may pangalan ko. Papadaanin ka. Diba may mga ganun eh, mga ganung instances eh. Kasi may protection bago ka papapuntahin. Si Yahweh, ang protection niya, ito. Ibibless ko ang mga taong magbibless sa'yo. Meron lang akong isi-share na actually dalawang testimony yun eh. Yung isa na lang. Hindi ako magbanggit. Magkapatid sila. Sabi niya isa, babae, Kuya, pwede mo ba akong i-pray? Kasi binubuli ako ng katrabaho ko dito. Ang hirap pala pag binubuli. Sabi ng kuya, si Lord ang bahala dyan. Alam niyo po, isang araw lang nakalipas, tumawag ulit yung kapatid. Kuya, aalis din katrabaho mo. Pinaalis sa trabaho. Nagulat yung kuya. Ang sabi ng kuya, bakit? Nahuli, yung mga tip na para sa akin o para sa iba, kinukuha pala niya. Alam mo yun? May protection sa mga mananampalataya sa Diyos. Meron talaga. May isa pa nga, kapatid natin sa Panginoon. Meron silang dating church. Tapos, maaga silang nagpe-prepare sa simbahan. Siyempre, nagpapatugtog ng mga worship song. May kapitbahay. Parang hindi trip yung ganun. May ganun talaga. Pagkatabi ng simbahan. One time, merong isang pangyayari na yung kinumpronta. Yung pamilya, may dala pa. May dala pang baril. Sabi niya, wala kaming tulog, wala kaming pahinga. Pwede ba kayo tumigil? Alam niyo yung kwento? Yung nagkumpronta, nagkaroon ng matinding karamdaman. At sa dulo, na maalam. Hindi ko sinasabi na si Lord ay laging gano'n ang set-up. Pero tingnan nyo, merong magkakaparehas eh. Pag si Lord, nanampalataya ka sa Kanya, may protection talaga eh. Amen po ba? Sabi doon, and him who dishonors you, anong sabi ni Lord? Anong gagawin ni Lord? O pwedeng karamdaman. Ano ba? Pwedeng kahirapan. At ang sabi doon, and in you, ang context, and in you all the families of the earth shall be blessed. Bago pa sa susunod sa pangako, ang pangako, meron ng provision na siya ay magiging pagpapalas sa mundo. Palakpakan natin ang Diyos. Pero pangako ang Lord, hindi mo pa ginagawa, meron na siyang certain na gagawin. Meron na siyang, makakapag-imagine ka na na, grabe, sige nga, try ko nga yan. Amen po ba? Amen. Minsan, kung gagamit tayo ng salitang sorry for the word, pero si Lord, legit yung pag-hype niya eh. Pag nag-hype siya, ito anak, gawin mo to. Talagang apektuhan kayo. Amen po ba? Ito, kung titingnan nyo sa mababaw na pagkaunawa,
Grabe yung pagkahit ni Lord dito eh. Kasabihin, sinabi niya na, i-bless kita si Abraham. Hindi At siya'y sumunod. Tingnan niyo po, ang tatlong bagay kung bakit si Lord ay God of promise. Bakit si Lord God of promise? Ang unang punto mga kapatid, kung bakit siya God of promise, God's promise has a clear instruction. Alam mo si Lord ang nagbigay sa'yo o nagbigay ng instruction pag malinaw talaga. Alam niyo ba yun? Bakit? Personally, nag-attend pa akong mag-aral ng seminary. Bago ako mag-second year, ayoko nang tumuloy. Nasa edge siya ko na normal believer, tapos doon sa risky disciple. Sabi ko, Lord, ano gagawin ko? Umaakit ako dun sa aming, yung may mga prayer room. Umiyak ako. Sabi ko, Lord, siguro, try ko muna sa sarili ko. Magpaplano ko, mag-apply ako, gagawin ko yung gusto ko. Pero may nag-usap doon sa prayer room. Ako lang mag-isa. Nag-usap. Ang sabi ni Lord sa akin, hindi ko narinig ng edible, pero sabi niya, tuloy mo lang anak. Alam niyo, ang hirap magpatuloy pag hindi ka sinusuportahan ng magulang. Kasi nung panahon ngayon, hindi ako sinusuportahan ng magulang. Bakit? Ginusto mo yan eh. Gawin mo yan sa sarili mo. Kaya ang allowance ko noon, first to fourth year, 300 pesos from Monday to Friday. May mga paperworks pa, paano ka makakasurvive sa 300, minsan 350 per day, per week. Yun lang ang kaya ng church eh. Kaya naranasan namin isang noodles, tapos isang batch kami kumakain, nilalagyan lang ng malunggay. Na-experience namin na hindi lang kami nag-aaral. Nagpipray kami ng madaling araw, lupay-pay kami sa pagod, sa puyat, sa paperworks. Danas namin ng tunay na pagiging seminarista. Pero nangusap si Lord sa akin, magpatuloy ka lang. Hindi ba sa buhay natin? Sinisigurado mo lang ang pagsunod pag mayroong nangusap sa buhay mo? Amen po ba? Pag merong matinding, sabi natin, desire, or merong ginawa si Lord na matindi, alam mo na talagang magpapatuloy ka eh. Meron na ba sa buhay mo ngayon na narinig ka nung unang pagkatawag sa ni Lord na malinaw ang instruction? Meron ba? Actually, andyan ang ating Pastor Goy. Papastor na siya dati pa. At may nagkaroon siya ng problema. Then after that, si Lord pa rin, tuloy lang. Hanggang ngayon, nagpapastor pa rin. Napaka-risky po ng pagpapastor. Kala niyo lang, ang sarap magsuot ng ganito. Pero napaka-risky po, sa totoo lang. Napaka-risky. Bakit? Yung pangarap mo, isang tabi mo, lahat na pwede mo ipangarap sa pamilya mo, unahin mo si Lord. Although, pwede namang balansihin. Pero sa mga tulad ko, na talagang personal kong na-experience na magpatuloy ka lang, ayun nga, mayroong clear instruction ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung ikaw, sa tagal mo na sa Panginoon, may naalala ka clear instruction ng Diyos, magpatuloy ka lang. Palakpakan natin ang Diyos. Kasi ang pamilya mo nangarap sa iyo eh. Pero alam mo ba yung pangarap ng pamilya sa iyo, kung hindi magpatuloy, mayroong pangarap ang Diyos sa iyo, mas dakila pa. Amen po ba? Tingnan niyo po. Sige po, ituloy lang natin. Abraham, dapat Abraham yan eh. Abraham recognized God who spoke to him. Na-recognize niya si God. And he gave his full attention to what God was saying. Nung narinig niya si God, ano ginawa niya? Full attention. Bakit? Imagine mo, wala ka ng tatay. Imagine mo lang. Ako kasi wala na akong tatay talaga. Tinuturing ko, sila Pastor Boy, si Pastor Robert, yung mga tatay ko. Pero what if? Wala kang tatay. Tapos biglang nangusap ang Diyos, naramdaman mo yung pagiging tunay na ama. Hindi ba? Makikinig ka. Tama po ba? Ang sabi po dyan, by having undivided attention, he clearly understood God's instruction. And he left everything familiar and stepped into the unknown. Kaya nga nung ginagawa ko yung outline, nagre-reflect ako,
Kasi para akong nasa comfort zone, tapos i-step ako sa hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. At sa buhay mo, ang daming comfort zone eh. Pero kapag ka nasa-receive mo ang instruction ng Diyos, kahit unfamiliar ka, susunod ka sa Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Ginawa lang ni Abraham yung nature instinct niya. Wala na siyang tatay. Pero meron siyang tinuturing na bagong tatay, si Yahweh. Amen. Amen. Amen po ba? Tingnan niyo po, next natin. Sabi po dyan, sometimes when you receive instruction to someone, it triggers your curiosity to what will happen if you do it. Diba? Ganun ang nature natin. Pag merong instruct sa'yo kung sino man, pag naisip mo, gawin ko kaya. Pero madalas sa panahon ngayon, pag inutusan ka, huwag na lang. Meron naman akong plano. Maganda pa nga yung plano ko eh. O balikan natin, si Tera ba nangarap sa pamilya niya? Nangarap si Tera na makarating sila sa isang sikat na lugar, isang magandang lugar. Tinawag ngayon na with honey and milk ba yun? Yung Kanaan? Yes. Kilala yan. Nangarap si Tera. Pero si Tera, duties yung pag siya tumanda na, nagkaroon na siya ng kakontentuhan sa buhay nung nakarating sila sa Haran. Pero si Lord, mas malaki ang plano niya. Amen. At ikaw, kung sa mensahe ngayon, natitrigger yung curiosity mo ngayong umaga, what if, ngayong mensahe na ito para talaga sa iyo? Amen. Yes. What if lang? 2025 na eh. What if kung para sa iyo talaga yung instruction na to? Itong mensahe na ito. Hindi aksidenteng nandito ka. Amen. Amen? Next po. Ang sabi po dyan, inspiring thought. Ano natin? Pag bulay-bulayan lang natin. When you receive clear instruction from God, it motivates you to do it, no matter how risky it is. And it will create deeper trust and faith in Him. Kapag naka-receive ka ng malinaw na instruction sa Diyos, namamotivate po ba tayo? Actually nga, sa tao lang, namamotivate ka na eh. Kay Pastor Robert nga lang, minsan, hindi ko nga alam kung galing sa Bible eh. Minsan, tapos, ay, Pastor, galing ah. O nga, sige, try natin. Tao pa lang yun. What if kung ang Diyos na nagbigay ng instruction sa iyo, hindi ka ba mamotivate? Ang hirap mo namang i-please. Kung ang Diyos na ang nagsalita, tapos hindi ka pa rin mamotivate. Ang kagandahan mga kapatid, kapag naka-receive tayo ng malinaw na instruction sa Diyos, tayo po ay nang mamotivate ng patuloy. Ang tanong, Pastor, nangungusap pa ba ang Diyos? Nagsasalita po ba ang Diyos? Ngayon, may tinatawag kasing doctrine of dispensation. At ang dispensation po, noong unang panahon, sabi ng Hebrews chapter 1, noong unang panahon, nangungusap ang Diyos sa kanyang mga pinili. At sa huling araw, nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang sariling anak. Kanino? Kay Jesus. Kaya kung gusto mo na mangusap si God sa iyo, Hebrews chapter 1 sinabi, sa kanyang anak nangungusap ang Diyos Ama. At kung ano ang sinabi ni Jesus, yun ang sinasabi ng Ama. Palakpakan po natin ang Diyos. Malinaw po ba ang instruction ni Jesus? Malinaw. Ang instruction niyo sa mga Hudyo, ito gawin niyo, antayin niyo ako. Ito rin ang instruction ni Jesus, mamagitan ni Pablo. Ito instruction sa mga Hintil. Ito gawin niyo. Ito dapat kayo mamuhay. Malinaw ang instruction ng Diyos. Ang tanong, ang instruction, nasaan na sa buhay natin? Kaya kapatid, ang Diyos nangangako. Pero yung instruction, minsan, binabaliwalagan. Tingnan natin, ang pangalawa. Bakit sa God of promise? Because God's promise has the power to create a legacy in your life. Pwede ba din sabihin legacy? Legacy. Sa mga minsan, sa mga malaking kumpanya, sa mga ibang mga sinasabi mga legasiya. Pero para sa akin, para sa akin personal ang legasiya, ito yung magandang bagay na pwede mong iiwan sa mga tao pagka umalis ka na sa mundong to. Amen. Tama mo ba? Para sa akin ganun eh. Tingnan niyo verse 2. And I will make of you a great nation. May iniwan ng Diyos. Parang sinasabi ng Diyos,
kung susunod ka sa akin, mag-iiwan ka ng legasiya sa maraming bansa. Sino bang ayaw? Sino bang ayaw nang hindi siya mag-iwan ng legasiya? Kaya nakakalungkot. Napakarami sa panahon natin na gusto mabubuhay lang para sa sarili. Hindi niya iniisip na yung lahat ng ginagawa niya maaaring negative at yun ang maiiwan sa kanyang pamilya. Pero tayo na nanampalataya sa Diyos, mga kapatid, mag-iiwan tayo ng legasiya. Amen. Hindi sa yaman. Totoo, malaking factor yung yaman natin, maiwan natin sa mga anak natin. Pero, kung hindi ka naman ganoon ang sitwasyon mo ngayon, ang legasiyang maiiwan mo sa mga bata ay ang paglilingkod mo sa Diyos. Amen. Ito po pala yung balakbakan ng Diyos. Kaya kung sa tingin mo, walang-wala lang yung paglilingkod, alam mo bang nakatingin ang mga bata sa iyo? Yan ang kanilang susundan. At yung legasiyang maiiwan mo pag umuwi ka na kay Lord, yun ang magiging investment mo sa mga bata. Amen. Yes. Amen. Kaya po pwedeng yaman, pwedeng yung kung ano man, pero sa atin, na iba't iba tayo ng buhay, ang pwede nating sigurado maiiwang legasiya ay ang paglilingkod natin sa Diyos. Amen. Kaya huwag mong baliwalain yung paglilingkod mo sa Panginoon. Yes. Tingnan natin, ang sabi mo dyan, Abraham believed this unimaginable promise and it fueled his desire. Nung narinig niya yung hindi niya malirip, lalim no, kasi narinig ko na yan malirip, maintindihan yung lalim nung pangako ng Diyos, nagkaroon siya ng matinding desire na sumunod sa makapangyarihang Diyos, hindi para sa kanyang sariling benepisyo at sa kanyang satisfaction, pero for the sake ng benefit ng future generation. Amen. Bakit? Mayaman si Abraham. Kaya wala yun. Kung meron man siyang na-hype, kung halimbawang na-hype siya doon sa sinabi ng Diyos, hindi yung sa yaman. Na-hype siya, panigurado, nung marinig niya na magiging blessing siya sa maraming bansa. Kasi yung yaman niya, pag namatay siya, wala rin yun. Pero yung blessing ng future generation, doon talaga na-trigger si Abraham. Amen po ba? Yes. Tingnan po natin yung next. Sabi po, sometimes this kind of declaration toward us will change our perspective. From normal believer or passive believer, nagbabago kapag tayo po ay nagkaroon ng ganoong declaration sa buhay natin. Kasi meron po akong na-experience isang pastor. Hindi ko nabanggitin yung pastor, hindi sila Pastor Robert. Pinag-pray ako sa seminary. Naramdaman ko talaga nung pinag-pray niya ako, talagang parang may kuryente. Talagang merong something na ano ako. Buti hindi ako tumumba, dalawa lang kami. Walang sasalo sa akin eh. Walang sasalo, kaya mauumpog ako eh. Pero nung pinag-pray nga ako, grabe yung declaration sa akin. 30 minutes akong pinag-pray. Naranasan niyo ba yun? 30 minutes kang pinag-pray? Sabi ko, ibang level to. Kaya, na-motivate ako magpatuloy. Bakit? Sayang yung prayer nung bishop eh. Sayang! Kung hindi ako magpapatuloy. Sayang ang pinag-pray ng Pasko kung hindi ka magpapatuloy. Sayang, yung mga bagay na effort, pinakisamahan ka ng maayos, tapos hindi ka rin magpapatuloy. Kaya mga kapatid, ang ganda ng mensahe na ito, na ang declaration ng Diyos, babaguhin niya yung ating perspective. Amen po ba? At hindi lang perspective natin, mababago din ang perspective ng iba sa atin. Dahil kapag tayo'y nabagong mindset, paunti-unti tayo makikisama sa iba hanggang sa nakita nila na maayos ka palang tao. At yung mga unbeliever, sasabihin nila, ibang klaseng tao to. Tama po ba? Kasi kung sinasabi mo, dinideclare mo na believer ka talaga, kailangan mag-manifest muna sa'yo eh. Tama po ba? Para maapektuhan yung mga unbeliever. Tingnan nyo po. Inspiring thoughts. Dito po sa point number 2. When you receive God's calling, it will eventually create a powerful... Alam niyo po ba kung wala si God? Wala yung testimony niyo. Kahit ang testimony ko, kahit umiyak ako ng umiyak, kung wala ang Diyos sa aking testimony, baliwala. Kaya nga diba, pag may nakikita kayo sa TV, umiiyak, ang hirap na buhay namin, tapos ganito, tapos nag-abroad ako. Tapos ako yumaman ako, tapos walang Diyos. Ganun lang oh. Wala. Pero pag andun ang Diyos sa testimony ng isang
tao, grabe, powerful. Amen po ba? At ang sabi dito, eventually create a powerful testimony in you that will change your destiny, that will create legacy to other people. Minsan wag kang tumingin sa pagbabago mo lang sa sarili mo, yung benefits ng sarili mo. Dapat iniisip mo rin, dapat magpakahusay ka para sa iba. Kasi hihinto ka na, pag nasatisfy ka na, ay ang galing ko na, okay na ako. Pero isipin mo, may gagaling pa sa'yo. Hindi pa tapos si Lord. At isipin mo na kaya kanya pinapagaling at pinapahusay para mag-benefit ang iba sa'yo. Yun ang declaration ni Yahweh kay Abraham. Hindi kita magyayamanin para lang sa sarili mo, para sa future generation. Isipin nyo, third generation from Noah to Abraham, nag-uusap si Noah, tapos dumaan pa ang third generation bago si Abraham, parang 12 disciples lang. Galing ng pattern. Amen po ba? Nangungusap si Lord dati sa mga pilik. Pero ngayon, generous si Lord. Pwede siyang mangusap sa iyo sa pamamagitan ng salita ni Jesus sa kanyang mga salita. Amen po ba? Tingnan po natin ang pangatlo. Kung bakit siya God of promise, because His promise has the assurance of, kaya pag pinipreach to, laging ang punto yung verse 3. I will bless those who bless you. Okay naman yun. Napaka-powerful nun. Pero tingnan natin yung kabuuhan ng history. Kung bakit nagbigay ng assurance ng blessing si Lord. Kasi, kaya sa magbibigay, alam niyang susunod talaga si Abraham. Alam niya, all-knowing si God. Kaya inassure niya na bago niya gawin yun, dahil alam ni Lord na susunod yun, nag-assure na siya ng pagpapala. At alam ng Diyos kung susunod ka talaga. Alam niya. At kung napil mo na binilas ka ni Lord sa iba't ibang aspeto, manifestation na yun dahil alam niyang susunod ka talaga. Pwede ba natin palakpakan ng Diyos? I will bless those who bless you, and him who dishonors you, I will curse. Hindi nakapagtataka, ang liit ng Israel, parang Quezon City lang ang laki. Pero ang kalaban niya, napakalalaking bansa. Noong nakaraan nga, di ba, halos hindi na nila masalo yung ibang missile, pero ngayon nakatayo pa rin ang Israel. Doon nakatayo ang Kanaan. At doon, sinimento ng Diyos ang pangako niya kay Abraham. Amen po ba? And in you, all the families of the earth shall be blessed. Hindi nakapagtataka. Binibless ni Lord ang Pilipinas kahit binubuli tayo ng China. Bakit ko nasasabi? Kasi nga nung World War II, isa tayo sa mga nagpupkop sa mga Hudyo. Isa tayo. At tayo nga ang dahilan kung bakit naging bansa ang Israel. Dahil yung iba nag-no, yung iba nag-yes, isa na lang yung boto. At tayo, may promise si Lord sa buhay mo. Kaya kapatid, kahit sinasabi na Christian country tayo, huwag ka pakampante. Kasi si Lord, siya ay nagdidil personal. Kaya ikaw, huwag kang pakampante. Gawin mo kung ano yung nag-motivate sa iyo na instruction ng Diyos, ituloy mo lang. Amen po ba? Tingnan niyo po, ang sabi po dito mga kapatid, Abraham, ano ginawa niya? Accepted this powerful blessing. And he was ready. Saan siya ready? To give his all-out obedience. Bakit? He trusted this God because he believed that when he started to follow, God assured his blessing throughout the way. Hindi nangangamba si Abraham na hindi siya i-bless ni Lord. Alam niyo bakit? Si Abraham, kahit nasabihin na natin na maaring iwan siya sa ere. Alam ko hindi gagawin ni Lord yun. Never gagawin ni Lord. Pero kung sakali man, merong kayamanan si Abraham. Kaya hindi siya mapupurdoy. Pero si Abraham, alam niya sa sarili niya, sasamahan siya ng Diyos. Kaya ikaw, huwag kang mag-alangan sa pagsunod sa Diyos kasi merong assurance ng pagpapala. Actually, hindi lang pagpapala, proteksyon laban sa curse ng iba. Kaya kapatid, di naman natin kiniklaim na tayo ay spiritual Jew. Kasi tayo engrafted lang naman. Pero,
yung Diyos na nangako kay Abraham ay Diyos din natin. Amen. Kaya wala sabihin na kami, spiritual Diyos kami. Magtuturutok na kami. Mag-aano na kami. Hindi natin gagawin yon. Dahil lang kay Jesus na ingraft tayo. At sa biyaya ng Diyos, tayo ay may protection ng blessing. Amen po ba? Amen. Sino po binilas ni Lord bago pumunta dito? Amen. Tayong lahat binilas ni Lord. So magkaawitin natin kanina, na-bless po ba tayo? May protection ng Diyos kahit during the praise and worship. Hallelujah. Kaya mga kapatid, tingnan natin yung next. Ang inspiring thought po dito, when you receive the assurance of God's blessing, you will surely give your best. Tama? Minsan kasi hindi ka motivated na gawin yung best mo. Kasi sa tingin mo walang assurance. Pero may assurance, kapatid. Meron. Basahin mo lang. At yung pagbabasa mo, dapat nakuha mo talaga yung laman. Huwag yung dampot ka dito, ang ganda. Kasi na sinabi ng Diyos dito. Dapat alamin mo talaga yung talagang tatama sa'yo. Bakit? Pag pinaghawakan mo yung kapatid, kahit na sa darating pang mga dekada, panghahawakan mo talaga. Amen po ba? Gagawin mo ang best mo, and you will fully give your trust to Him. Sa tuwing pagbibigay natin ng best sa Panginoon, kailangan may trust din. Alam niyo kung bakit? Kahit gawin mo ang best mo, sasablay ka pa din. Pero kung pa dito gumawa ng best, tapos 100%, agad-agad, ganun agad, wala. Marami sa atin, ginagawa natin ang best natin, pero sumasablay. Kaya kung ibigay natin ang best natin, samahan natin ang yung trust natin. Okay, God. Amen po ba? Amen. Tatlong bagay na dapat nating makita sa napakagandang mensahe na ito ngayong umaga. God is a legacy maker. Basta napaka-hype ng mensahe Hindi po, hype to. Totoo po ito na si Lord ay gumagawa ng legasiya sa buhay mo. Pero tandaan mo, si Lord ang gumagawa. Huwag mong pakialaman. Si Lord ang gumagawa, tapos pinapakialaman mo. May sarili kang diskarte. Tapos sasablay ka, Lord, ano mo na ako? Medyo, eto talaga ako Gumagawa si Lord ng legacy sa buhay mo. He can change your life, creating a legacy that will bring glory to Him and inspiring more people to obey God. Bakit siya gumagawa ng legacy sa iyo? Para ma-inspire ang iba na sumunod sa yapak mo. Amen mo ba? Nakakatuwa. May mga tulad tayo ni Pastor Boy. Yung legacy niya, uwi man siya sa mga dating na matagal pang panahon, may legacy na siya naniwan. Meron talaga. Hindi man yaman. Diba? Awi ka. May kawi yun. Hindi. O, si Nina, di ba? May naiwan na siya ang legacy. Yung mga pastor natin, si Pastor Edna, pag tumanda siya, naiwan niya na yung soul revive. Di ba? Ngayon, gagawa pa tayo ng left. O, di ba? Maiiwan yan, magiging legacy yan dito sa church. Amen mo ba? Anak po natin ang Diyos. God is a legacy maker. Pangalawa, God is, nabanggit ko to nung last preaching ko, God is faithful covenant keeper. Pag nangako ang Diyos, tutuparin niya. Minsan, gagamitin pa nga niya ang pangarap ng magulang mo. Tulad ni Tera. Gusto niya pumunta sa Kanaan, nakontento doon sa Haran, pero tinupad pa rin ng Diyos. Kung may pangarap ang magulang mo na maganda sa iyo at hindi natuloy, huwag sumama ang loob mo sa magulang mo. Huwag. Si Lord ang magpapatuloy. Amen mo ba? He can change you. Tingnan nyo, tingnan nyo yung sinasabi. He can change you, but He will never change His covenant upon you. Kaya kanyang baguhin, pero never siyang magbabago sa lahat ng pinangako niya sa'yo. Kaya po ako natumba ako sa pagkalakad ko sa Panginoon. Naisip ko, Lord, hindi ako naging tapat. Pero pag tinignan kita, lahat ng kwento sa Bible, naging tapat ka. Lalo kay David, kay Solomon, nakita ko kaya, Lord, ihahabol ko yung sarili ko. Susunod ako sa iyo. Hindi dahil magaling ako. Kasi nakita ko, nang bumagsak ako, nakita ko yung mga nangyari sa Old Testament times, binaman mo sila kasi never kang nagbago. Yes. He will always be faithful, worthy of our trust at all times. Worthy ba si Lord? Yes. Sa tiwala mo? Yes. Kasi at all times, siya ay faithful.
Tama? Faithful si Lord? At all times. Pangatlo po, God is a generous and life changer. Amen. Gusto mo ng Diyos na hindi puro relihiyon lang? Gusto mo yung Diyos na nagbabago ng buhay? Simulan mo lang magbasa. Nasa kamay mo na. Buksan mo na. At tayo pag magkakasama, mararamdaman mo naman na tunay ang Diyos. Tama po ba? Sa pag-aawitan natin, nararamdaman natin na tunay ang Diyos. Kaya nakikita natin na si Lord, life changer talaga siya. Sino dito yung nakaranas nung bago sa pumasok sa pintuan na ito, malayo talaga siya kay Lord. Pero nung simula sa napunta dito, nakilala si Lord, nagbago siya. By the grace of God. Meron po ba? Marami! Kasi nga po, life changer siya. At sabi po dito, siya po ay generous. He can change other people's life by being, tinawa, babaguhin niya ang iba sa pamamagitan ng pagiging generous niya sa'yo. Kasi pag naging generous sa'yo, yung taong nakatanggap ng generosity sa Diyos, ay gagawin din niya sa iba. At magkakaroon ng pagbabago sa pag-iisip ang mga unbelieving people. Amen po ba? Tignan nyo, He will bless your life and make a blessing to others, proving that His generosity can change the lives of many. Di lang sa God of promise. Generous din talaga siya. Kaya niyang baguhin ang buhay ng iba dahil generous sa sayo. Huwag lang huminto sa'yo. Amen? Next po, application, dalawa lang. Embrace His calling. Last week, pagiging tagapagligtas ng Diyos. Ngayon, yung pangako ng Diyos. Malinaw ang kanyang pagkatawag niya sa iyo. Ang gagawin mo na lang, bago lumabas dito, yakapin mo ang pagkatawag ng Diyos sa iyo. When God calls you to step out in faith, respond with trust and obedience. Remember that His plans are good and His promises are sure. Kaya totoo ang sinabi ni David, wala siyang nakitang servant na nalugi, na purdoy sa paglilingkod. Kasi nga mayroong protection of blessing. Amen? Pangalawang application, maliban sa yakapin mo ang pagkatawag sa iyo ng Diyos, trust in His promises. Karamihan sa atin dito, nakakilala na kay Lord. Pero nais ng Lord ipaalala na yung tiwala mo sa Kanya, sa Kanyang pangako, paghawakan mo. Amen po ba? When God utters great promises in your life, do not waste your time to doubt. Huwag ka nang mag-aksaya ng pagdududa. Walang maidudulot yan sa iyo. Hindi niya kaya paitinin ang uban mo. Gagawin pa niya, pararamihin pa niya ang uban mo kapag duda ka ng duda. Ito to naman, pagpapagduda tayo, skeptical tayo, hindi sa mga kapwa natin sa Word of God, dumadami ang labahi, dumadami ang problema. Sasabihin mo, Lord, naniniwala naman ako sa iyo bakit ganito? Ang totoo, alam niyang naniniwala ka, kailangan mo lang din siyang kilalanin ng gusto. Kilalanin ba? Amen po ba? He will guarantee victory and blessing that will change you forever. Mga kapatid, nakaabang na ang victory dahil ginawa na ni Jesus sa krus ng Kalbaryo ang katagumpayan. Ikaw na lang ang inaantay. Amen po ba? Tayong lahat, hindi lang kayo, tayong lahat. Kaya mga kapatid, napakaganda ng mensahe ng Diyos. Amen po ba? Ngayon, kakanta na tayo. Aawit tayo sa Panginoon. Sino ba napagpala? Ang mensahe ng Diyos, palagpagan po ako mga Panginoon. Hallelujah. May isang kanta po. Sabi po doon, mga pangako mo, aking panghahawakan. Kung sino ba po nakakaranas ng problema, ng sakit at karamdaman, meron po ba? May mga sakit karamdaman. Meron problema. Pero sabi po ng kanta, pangako ng Panginoon, dapat nating panghawakan. Hallelujah. Sige po, kung alam niyo po yung kanta, awitin po natin sa Panginoon. Hallelujah. Yes, oh God. Thank you, Lord.
kunin ang iyong